Bukod sa kanilang Oplan Undas, nakalatag na rin ang mga hakbang ng MMDA para maibsan ang inaasahang mabigat na daloy ng trapiko sa nalalapit na holiday season. Si Patrick De Jesus sa sentro ng Balita Live. Audrey, pagpasok pa lamang at habang tumatagal ang months, ay mas bumibigat din ang trapiko sa mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. Kaya naman iba't ibang hakbang ang ipatutupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para maibsan ito. Una na riyan ang pagbabawal sa paghuhukay o excavation projects sa mga kalsada. Pero exempted dito ang mga flagship na proyekto ng gobyerno gaya ng flood control o emergency leak repairs. Magkakaroon din ng adjustment sa mall hours, Audrey, na magiging mula alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Ang mga delivery ay papayagan lamang din tuwing gabi maliban sa perishable goods gaya ng pagkain. Ang mga mall-wide sale ay dapat lamang din gawin tuwing weekend. Inoobliga rin ang mga mall na magpasa ng kanilang traffic management plan 2 linggo bago ang kanilang sale o iba pang event. Ang mga nasabing hakbang ay ipatutupad simula November 13 at magtatagal hanggang January 8. Ulitin ko lang, Audrey, ipatutupad dyan simula November 13 na magtatagal hanggang January 8. I-extend din ang mga duty ng mga traffic enforcer ng MMDA hanggang alas 12 ng hating gabi para sa management ng trapiko. Ito naman po ay taon na natin ginagawa na meron po tayong mga measures para po at least maibsan yung traffic, mabawasan po ang sasakyan sa ating mga lansangan at masiguro po na mamamanage natin well yung traffic para po hindi po maging parking lot ang ating mga lansangan. Audrey, hanggat maaari ay hindi na rin huhuliin o palalagpasin muna ang simpleng traffic violation gaya ng swerving para nga hindi na makadagdag sa bigat na daloy ng mga sakyan. Pero sabi ng MMDA, case-to-case basis lamang ito at gagawin tuwing rush hour. Case-to-case basis yan. Ang instructions natin ay tingnan ng enforcers kung pwede nang hulihin at hindi. Pero pag hinuli niya, ibig sabihin hindi siya simple or light violation. Nakalatag na rin ang Oplan Undas ng MMDA kung saan 1,400 na kanilang mga tauhan ang de-deploy sa mga lugar malapit sa sementeryo upang umalalay sa publiko at isaayos ang lagay ng trapiko. Audrey, kapag ganitong panahon nga ay hanggang 14% ang nadadagdag sa volume ng mga sakyan habang mas lumalapit yung holiday, partikular na yung Kapaskuhan. Pero patuloy, Audrey, yung magiging konsultasyon, mga pagpupulong ng MMDA sa iba't ibang stakeholders patungkol nga sa pagsasaayos ng trapiko. Audrey. Okay, Patrick, usually pag holiday season, ito mga abusado o yung mga talagang nagko-commit ng mga traffic violation ng mga motorista, ginagawa nila yan kapag kulang yung mga traffic personnel. Sapat ba yung i-deploy na traffic personnel ngayong holiday season? Yes, Audrey, sapat ang traffic personnel ng MMDA at gaya ng aking nabanggit hanggang extend nga yung kanilang duty hanggang alas 12 ng hating gabi para nga matiyak na tuloy-tuloy yung traffic management plan at yung extension naman sa duty ng mga traffic personnel ng MMDA ay babayaran ng overtime. Audrey. Okay, Patrick, sa November 1 naman, every year, tuwing November 1, talagang tone-toneladang basura ang nahahakot doon sa mga sementeryo at paligid ng sementeryo. At usually dyan, tumutulong ang MMDA. Paano ito pinaghandaan ng MMDA? Yes, Audrey, tama ka dyan. Yung MMDA nakahanda naman sa pagkolekta ng mga basurang iniiwan ng mga dumadalaw sa mga sementeryo. Pero hindi na dapat yan iasa, Audrey, sa mga otoridad. Dahil dapat yung disiplina ay nagsisimula sa sarili. Audrey. Tama ka dyan. Maraming salamat, Patrick De Jesus.